Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So guys, update ko lang kayo tungkol sa pag-apply ko bilang isang domestic helper. So, paano nga ba makapasa sa interview ng broker? Ito yung base sa experience ko. Kasi guys, pangalawang beses na ako magpa-interview ng broker sa Maris Agency. And yung unang interview ko guys, ay hindi ako nakapasa or hindi ako na-select ng broker sa kadahilan ng hindi ko ginalingan yung aking performance or hindi ko ginalingan yung pakikipag-usap sa broker. Okay, so ito lang naman guys yung ginawa ko kung bakit ako na-select ng agency or na-select ng broker, and may chance or mataas yung chance na makakuha ako ng employer on the spot. Okay, so ganito yung step by step. So una, pagpunta mo ng Maris Agency, mag-fill up ka ng form, yung parang bio data. And then, ilalagay mo doon yung iyong experience, yung tungkol sa sarili mo. At pagkatapos doon, kasi inoon kami kahapon, mga siguro, wala naman siguro 50, pero pang 23 ako sa attendance. So, yun ay batch by batch. 5 katao kayong papapasukin doon sa kwarto at doon na kayo i-interviewin ng broker. Nung habang naghahanday kami, binigyan kami ng tip ng broker kung paano matanggap or paano ma-select ng broker. So, number 1 tip is napaka-importante. I-memorize nyo or kabisaduhin nyo yung inyong introduction video. Kasi doon magbabase yung broker or doon magbabase yung prospective employer mo sa yung first impression video. Yun guys, yung tinatawag na introduction video. So, dapat doon ikaw ay masigla, dapat ikaw ay confident, and dapat ikaw ay very cheerful, ganyan. So, yung parang active ka, masaya ka, tapos hindi mo dapat iisipin yung kinakabahan ka, hindi mo dapat isipin yung natatakot ka, kasi makikita yun sa video kung ikaw ay kinakabahan, kung ikaw ay hindi confident. So, ganyan yung tip na ibinigay sa amin ng broker na mag-i-interview sa amin. Kasi kami doon habang nakapila guys, siyempre marami ka doon makakasalamuhang kapwa mo applicant. So, siyempre kwentuhan kayo, share kayo ng mga experience ninyo, ganyan. So, siyempre kanya-kanya ng kwentuhan. Lumabas yung broker, sabi niya sa Tagalog, kasi English na yun guys, sabi niya, kung yung ginagawa nyo na pakikipagkwentuhan sa kapwa nyo aplikante, dapat ang inaaral nyo is yung inyong introduction video para mas ma-confident kayo sa pagsasalita kapag kayo na yung ini-interview habang kayo binivideohan. So, binigyan kami ng isang parang papel, o papel na nga, papel, tapos may example doon, yung kunwari, my name is ganyan, ang anak ko ay ganyan, tapos nakatapos ako ng ganyan, ang experience ko ay ganyan, tapos yung main duties ko ay ganyan. So, memoryahin lang namin yung step by step, yung kunwari, pangalan, edad, ilan yung anak, anong experience, ano yung main duties. Ganyan. And yun nga guys, nakapasa ako sa interview ng broker. So, hindi ko lang ginawa yung first interview ko nung nakaraang buwan kaya hindi ako na-select ng broker. Ang ginawa ko kasi guys, nung nakaraang interview ko, please introduce yourself pag ikaw na yung ini-interview. Habang guys, doon sa unang interview ko nung nakaraang buwan, iba-iba pala kasi guys yung bawat broker na mag-i-interview sa'yo ay iba-iba sila ng procedure. So, yung una, habang ini-interview ka niya, naka-video ka na para yun na yung introduction video. Tapos, itong kahapon nga, habang ini-interview ka ng broker, bukod pa rin yung video introduction, hindi niya isinabay. Okay. So, yung una, ang ginawa ko kasi guys, siyempre, in-interview niya ako. Tapos, yung nalaman nga niya na yung aking experience sa Singapore ay pag-aalaga ng bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, what if my employer na gustong mag-hire sa'yo nang aalagaan mo ay bata? Ang sagot ko, hindi ko po tatanggapin ang offer ng employer na aalagaan ko ay bata dahil po yung aking experience ay taking care of elderly. So, yun yung sinagot ko. Tapos sabi niya, okay. Tapos, ang sabi niya, what if my employer na gustong mag-hire sa'yo nang aalagaan mo ay aso, what do you do? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko rin po tatanggapin yung offer ng employer dahil nga po yung aking experience ay pag-aalaga ng matanda. So, ganun. Hindi naman niya agad-agad sinabi sa akin na, okay, hindi kita tatanggapin dahil ganun nga. So, bagsak nga ako. Ibig sabihin, nalaman ko na lang nung
paglabas ko dun sa kwarto, dun mo malalaman sa iyong biodata na ikaw ay hindi na-select ng broker. Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung ngayon dahil nga kahapon nga ako ay nagpa-interview and ginalingan ko na talaga, guys. Ginaya ko yung ibang yung ibang mga aplikante na na-select kung ano yung kanilang tips, kung ano yung ginawa nila para ma-select ng broker. Kasi meron ka pa naman choice kapag ikaw ay in-interview na ng employer. Okay, so kahapon, ganito yung pag-interview sa akin. Pero siguro dahil swerte lang ako dahil meron sigurong employer na ang gustong kukunin na domestic helper ay galing na Singapore. So, nung makita niya yung aking biodata na galing ako ng Singapore, 6 years doon, sabi niya sa akin, okay, meron akong prospective employer na i-recommend sa'yo. So, depende na lang kung magugustuhan ka niya. Pero, bukod pa doon sa introduction video, sinabi ko na nga na yung experience ko ay sa pag-aalaga ng matanda. Pero, wala akong experience sa pag-aalaga ng baby. Ang sabi ko doon is, I would like to try to take care of the baby even though I have no experience taking care of other baby. So, ganyan yung sinagot ko. Tapos, tinanong din niya ako, what if may aso yung employer na mag-hire sa akin? Sabi ko, yes ma'am, I'm willing to learn even though I have no experience taking care of dog. Ganyan yung mga sabi. So, dapat gagalingan mo, guys. Kasi, nasa spotlight ka na eh. So, parang gagawin mo ang lahat para mapokus sa'yo yung spotlight. Ganon yung tip pala doon. Dapat magaling kang sumagot, dapat super confident ka, and hindi mo iisipin yung kinakabahan ka. Ang isipin mo, ikaw lang yung naandun sa kwarto na yun at saka yung broker. Ayan, so, syempre, nagpasika tayo, na kahit may aso, kahit na medyo parang ayokong mag-alaga ng aso, sige lang, go lang, yes ka lang ng yes. And sinabi rin na kung mag-aalaga daw ako ng baby, okay ma'am, I would like to try, or I will try, I want to learn how to take care of other baby, sabi kong ganun. Tapos sabi naman ng broker, naniniwala naman ako na kaya mo mag-alaga ng baby dahil nga ikaw ay may 2 anak. Sabi sa akin na gano'n. Dapat kasi guys, yung pagsasalita mo ng English or pagsagot mo dun sa tanong ng broker is malinaw yung English mo, and hindi man ikaw fluent mag-English, at least yung maiintindihan niya yung iyong sinasabi. And, yun nga, iwasan natin kabahan. And, yung introduction video talaga is napaka-importante. Dapat ma-memorize nyo yung sasabihin nyo tungkol sa iyong sarili at tungkol sa mga experience mo, ganyan. And, yung palang ini-offer niya sa akin is, yun daw, i-recommend niya sa akin na employer is wala daw anak. Walang baby, ibig sabihin. Pero meron silang 3 aso. And sana makuha niya ako sa pag-i-interview sa akin. So, bahala na akong magpakitang gilas doon sa employer na mag-i-interview sa akin. So, yun guys, yung tip ko sa inyo kung paano kayo makakapasa sa interview ng broker.